Low. I-test natin itong ating module na PisoNet Logger. Okay. PisoNet Logger kasi nilalag niya yung inserted coins dito sa ating coin slot. So, una i-test muna natin yung standard na PisoNet. Meron siyang coin acceptor, then meron siyang timer. So basically nilalagyan lang ng 12 volts tong timer, then merong 12 volts signal sa ground na wire from Alan timer to point slot. Okay. So meron ako doong 12 volts na adapter na naka-plug. So kapag nilagyan natin ng power yan, so ganito yung traditional na gamit sa PisoNet. Test natin pag nag-insert ng piso. Okay, so naka-configure siya sa 1 pulse sa 1 minute. So 5 pesos then 10 pesos. So ganyan yung basic na naka-deploy sa mga PisoNet natin. So next i-test natin yung yung PisoNet na mayroong data logger. Okay? So turn off ko muna. So same lang yun, meron na akong ginawang kable, same lang nito. Tinap ko lang yung tatlong wire, 12 volt signal ground para dun sa board natin. So meron na ring wire dito. Ito na yung kakabit natin sa sa timer board. Then sa coin acceptor. Okay, so test natin, lagyan natin ng 12 volts. So ready na yung natin coin slot, then timer. So, naka-power na rin yung board natin. So, magte-test tayo. Insert tayo dito ng piso. Alright, 1 minute. Then, 5 pesos. So, 6 pesos na yon. Then, 10. So, meron na siyang na-insert na 16 pesos. So, gagamitin yan sa PisoNet natin hanggang sa mag-time out. So, hindi pa nakakabit yung LCD dun sa natin. So, ang idea niyan is each PisoNet natin may nakalagay siyang logger. So kapag magpo-points out, diba, katapusan na siya. So pwede nating dala-dala natin yung LCD, insert lang natin. So turn off muna natin. So katapusan na siya, then points out. So ipa-plug lang natin tong LCD. Right? Pa-plug lang natin yung LCD dito sa wire. Okay. Then, turn on natin yung PisoNet. So, mapapansin nyo, naka-display kung ilan yung inserted. Okay. So, turn off natin. Turn off, then turn on. So, naka-save yung data kung ilan yung inserted. Okay. Test natin mag-insert. So, try natin yung 5. Insert tayo ng 5. Okay, dun sa screen, naging 21 na siya. Nagad siya ng 5. Drop ako ng piso. 60 naman sa screen. 22. Then drop ako ng 10 pesos. So 32. At the same time, nagta-time din dito sa ating Alan timer. So insert ako ng piso. Madadagdagan ng 1 minute tong Alan timer. So 1 minute, then 33 dun sa ating LCD. So same concept, kapag turn off natin tong device, tingnan natin kung nasi-save niya yung inserted na coin. So andun pa rin yung data. So ideal yan para pagdating ng coins out, alam na natin kung ilan yung na-insert na coin. So pag gumagamit ka ng coin counter, siguro kahit not necessary na gagamit ka ng coin counter kasi alam mo na yung total amount. At the same time, pag dinadaya din, so malalaman mo na yung total amount hindi magtatali dun sa coins na bibilangin mo, na aanihin mo. Okay? Next, halimbawa, na siya. Turn off natin. Katapusan na siya, then coins out. So, ginamit mo yung LCD, then makikita mo kung ilang yung laman. So, kukunin mo na yung laman. Kukunin mo na yung 33 pesos. Kapag yung kinita niya. So, next, since kinuha mo na yung laman, kailangan mag-start ko ulit sa 0. So, meron tayong push button dito. Yun yung gamit nito. Yung push button, pag pinress mo siya, back to 0 niya. Okay? Back to 0, turn off natin tong timer natin. Then turn on natin.
So, na-reset na siya. Okay. So, tanggalin ko yung LCD. Kasi, ang idea nito, kung yung mga PisoNet is lalagyan siya ng yung lagger, yung LCD, isa lang LCD lang, pang coins out lang yung gamit. Ikakabit lang natin siya kapag katapusan, kung mag-coins out. So, bawat bubuksan natin yung PisoNet. So, i-zero ko lang. So, mag-insert ako ng 10. So, ganyan yung daily operation. So, ginagamit yung PisoNet, pero mayroon tayong laggers doon sa loob ng board, doon sa loob ng box ng PisoNet natin. 15. 16. 10 piso para 26. Alright? So, verify natin kung turn off natin. Double check natin kung nailag niya yung in-insert natin na 26 pesos. So, insert mo lang yung LCD. Alright. Then, power on. So, pwede nang gamitin yung PisoNet pagka power on. Ito, nasa loob ng box. Hindi siya nakalabas. Para lang to sa, sa magpo-points out. Alright. So, another thing, tanggalin natin tong turn off ko muna. Tanggalin natin tong sa Allen timer. Right. Tanggalin natin tong Allen timer. So, natanggal na yung Allen timer. Kabit natin tong power sa dito sa ating board. So, i-reset ko siya. Itong buong setup na to, ito yung setup ng ng savings house. May project akong savings house. Ito na 'yon. So, kung gusto niyo gamitin sa mga anak ninyo na matutong mag-save, mag-alkansya, meron akong ginawang box para siyang bahay na alkansya. Ito yung mismong content. So, pwede niyo siyang gamiting alkansya. So, pag yung coin acceptor natin nakakalagay doon sa sa savings house. So, pag nag-insert ka ng coin, nire-record niya kung ilan yung inserted. So, kung ilan na yung ipon mo. So, another 10 pesos. Then, kapag pinower off mo yung savings house, then, magde-deposit ka ulit. So, mag-insert ka ulit. So, nakasave pa rin yung, yung amount, yung total na, kung ilan yung ipon mo. So, insert ulit ako ng 10, 26. At the same time, kung gusto mo nang kunin yung nasa alkansya at i-deposit mo sa bangko, pwede mo na rin i-reset to 0. Okay. So, yun. Wait na lang ulit sa another video for kung mayroon tayong improvement nitong project. Pero, initially, ito muna yung scope ng ating PisoNet lagger.